si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Economic reckless, ganito inilarawan ng ilan ang desisyon ni US President Donald Trump na magkaroon ng malawakang pagtaas ng taripa o tariffs sa mga foreign imports mula ngayong Abril. Dahil rito nagkakaroon ng tensyon sa kanyang trade war laban sa ibang mga bansa. Depensa naman ni Trump, itinuturing niya itong Declaration of Economic Independence para sa ekonomiya ng Amerika. Hindi pabor dyan ang ibang states at sinabing hindi makatarungan o iligal ang pagpapatupad ng tariff policy. Nakapaloob kasi sa bagong patakaran na may 10% tariff ang itinaas para sa mga trading partners ng US, 25% naman sa imports mula sa Canada at Mexico at 145% naman sa China. Sa kasalukuyan, nagsampa na ng kaso ang 12 states sa Amerika upang pigilan ang kasunduang ito na posibleng ikababagsak pa ng ekonomiya dahil sa taas presyong bilihin ng Amerika. Samantala, nanawagan ng Malacanang sa mga lider ng bansa na sa halip na punahin ang Pangulo ay dapat umanong suportahan siya. Kaugnay ito ng komento ni Vice President Sara Duterte ukol sa pag-roll out ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Para sa detalye, narito ang ulat. Dinepensahan ng Malacanang ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas matapos ang kamakailang pambabatikos ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, itinuring niyang crab mentality ang pahayag ni VP Sara. Paggigiit ni Castro, bagamat sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap makamit ang target ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas, paunti-unti na umano itong natutupad. Panawagan pa ng Malacanang, dapat na suportahan ng mga lider ng bansa ang Pangulo, imbes na puro kritisismo ang ibato. Aniya, huwag umano maging anay sa lipunan. Ang pahayag na ito ay matapos ng paglalarawan ni VP Sara na panloloko lamang umano ang 20 pesos na bigas. Sinabi din niyang apektado ng mababang presyo ang kalidad ng bigas na normal na pinapakain sa mga alagang hayop. Tugon naman ng Malacanang, hindi dahil mura ay mababa na din ang kalidad nito. Aniya, pareho ang kalidad ng naturang bigas sa binibenta sa presyong 33 pesos kada kilo. Ipinaliwanag naman ng administrasyon na marami umanong stock ng bigas sa Visayas, kaya naman dito sinimulan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo naman ng Philippine Airlines at Qatar Airways ang kanilang kasunduan na pagkakaroon ng non-stop na direct flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Qatar. Simula po June 16, araw-araw nang may flight na Manila to Doha ang Philippine Airlines na aircraft na may kapasidad na 18 flatbed seats sa exclusive business class cabin at 341 seats naman sa main economy class cabin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Sospek na sangkot sa pagsunog sa simbahan at ilang kabahayan sa Iligan City na aresto na. Asawa ng mga OFW may solo parent privileges na. Malacanang nanawagang dapat suportahan ng Pangulo imbes na puro kritisismo. Makati Life Medical Center fully operational na. US President Trump ipinanawagan sa korte na ipagbawal ang mga transgender sa militar. At tennis ace Alex Ayala nagtapos na ang kampanya sa Madrid Open. Pinoy Pride bigong madaig si Iga Swiatek. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.